So guys, may nakita akong video ngayon. Eto nakita kong video, nagtuturo siya kung paano maging buy and sell at mapalago. Paano raw mapalago at mag-i-start sa buy and sell. Eto, tuturo ko sa inyo, mas madali. Ang sabi niya kasi, bibenta ka ng kotse, magsisimula ka sa mga luma, tapos tataas yung kikitain mo, i-roll mo, tapos hanggang sa dumami yung PC mo. Sa akin, meron ako dyan hack, mas madali. Tuturo ko sa inyo kahit ibang negosyo, papasok ko sa iyo. Tinuro ko na to sa lahat ng tropa ko, lahat sila ngayon. Ewan ko na kung nasan. So, tuturo ko sa inyo, okay? Kahit anong business, hindi lang sa buy and sell. This works for me, kahit anong negosyo. Una, galingan mo sa bangko. Pangalawa, galingan mo sa bangko. Pangatlo, galingan mo sa bangko. Pang-apat, best friend mo, bangko. Panglima, yan lang ang tanging kakampi mo, bangko. Paano mo gagawin? Kumuha ka ng bangko mo. Kunwari, kumuha ka sa BDO. Open ka ng account mo. 5,000 lang yon, 3,000 nga lang yata yun. Pagka nakapag-open ka na ng account doon, pag kumita ka ng 10,000, ilagay mo sa bangko under your name. Kumita ka ngayong araw 10,000 o 5,000, lagay mo sa bangko, deposit mo. Pag deposit mo sa bangko, kailangan mo yung pera, i-withdraw mo. Pagkatapos mo i-deposito, i-withdraw mo doon sa ATM sa labas. Mukha ka lang weirdo sa umpisa, pero na-account yung pinasok mo sa bank statement mo. Gawin mo yon for 30 days. Makikita ka ng potential ng bangko. After 3 months consecutive, gawin mo lang ng gawin yon. Sasabihin ng manager sa'yo, "Wow, boy, potential. Malaki yung pinapasok ng pera." Bibigyan ka ngayon, o aalokin ka ng personal loan. First is 50,000 sa mga banks. Pag may personal loan ka na 50,000, utangin mo ulit yung 50,000, pwede mong i-withdraw yun. Yung credit card na ibibigay sa'yo na 50,000 ang laman, pwede mo yung i-withdraw directly sa ATM. Kuhanin mo yung 50,000. Yung 50,000, dali mo naman sa BPI, sa ibang bangko. Ganun gawin mo. 3 consecutive months, kahit 6 months consecutive. Meron akong bangko. 17 na bangko. Lahat ng klaseng bangko meron ako. So imaginein mo, pag tumaas yung 50,000 mo na personal loan, gagawing 100,000, tapos next is 300,000. So sa lahat ng bangko ko, pag na-max mo yan, 1 million ang pwedeng pautang sa'yo ng bangko kasi good payer ka. At niro-roll mo lang naman yung pera mo. Kung meron ako 17 na bangko, meron ako 17M in a snap. Diba? Mas mabilis yon kesa i-roll mo ng i-roll yung pera mo. I-roll mo ng i-roll yung pera mo dyan, kikita ka naman dyan. Ang problema, may events at happenings din ng tao. Ma-hospital ka, may mangyayari sa'yo, may agenda ka, may birthday, may patay, may binyag, may kasal. Aim high. Bangko lang kaibigan mo. Bangko boy. Business guru to, pero ewan ko, hindi niya tinuturo yung bangko. Bangko lang kaibigan mo, bangko lang sa kalam. O ngayon, alam niyo na. O good luck sa bangko nyo, galingan nyo. Bata pa kayo, magbangko na kayo. Ang bangko, hindi yan parang kaibigan mo na ininvesan mo ng oras at pera. Ang bangko, pag alam niyang maganda pangalan mo sa bangko, pagkakaguluhan ka ng lahat ng bank. Anyhow, pag nagka-emergency ka, kahit madaling araw, pwede mo i-withdraw yung pera sa credit card mo. Eh, ang laki na ng every bangko mo, ang taas na ng credit rating mo, 1 million na isa. Naku po, pwede mo nang pampuhulan sa ibang mga negosyo pa. So, hindi lang yung pang-buy and sell, para pa yan sa ibang mga negosyo. Just imagine, yung tao sa palengke, nagtitinda ng kangkong, gulay, veggies. Araw-araw kumikita yan ng 5,000. Pagtapos na magtinda, may 5,000 siya, dadalhin niya sa bangko. Ang magiging proof of income niya is yung araw-araw niya pagde-deposit sa bangko. Ang importante sa bangko is yung pumasok na pera. Hindi importante dyan yung lumabas. So, galingan nyo, magpasok at mag-roll ng pera sa bangko. Yung bangko, di kayo iiwanan yan. Basta good credit kayo at good rating kayo. Kesa yung tropa mo, may agenda rin yan at nagkakaproblema. Pinauutang mo yung tropa mo, hindi ka pabayaran nun. Okay, so bank. Galingan nyo. So, ito na yung last part ng bangko series natin kahapon. Hindi ko kasi kaya replyan yung mga nagko-comment kahapon, pati yung mga may message. So, titignan ko yung medyo layman's term at pinakamadali kung paano. Okay? Pag-open ka ng bank sa BDO, BPI, or East West, kung ano yung preferred mo, malapit sa yung bangko. Savings or checking, walang problema. Basta may fastbook. Ang opening 3K to 5K yata. Basta sa pangalan mo, okay? So, pag pero ka ng account, mag-start ka na. Bukas, or that day,
Maglagay ka ng 5,000. Deposit mo dun sa teller. Meron ka na agad ATM niyan eh, wala nga lang pangalan yung ATM. After mo mag-deposit ng 5,000, lumabas ka. Kasi yung 5,000 kailangan mo. Kahit lower than 5,000, kahit 1,000, walang problema. Paglabas mo ng bank, withdraw mo yung pera mo kung magkano yung deposit mo. So for example, 5,000 ang withdrawin mo. O di bumalik lang sa'yo yung pera mo, 5,000 na sa'yo. Bukas, kumita ka ng, o nag-racket ka, dadagdagan yung 5,000 mo ng 2,000, so 7,000 kunwari yung pera mo. Balik ka doon sa bangko, deposit mo ulit. Pagka deposit mo, 7,000 yung dineposit mo ngayon, kahapon 5,000. Labas ka ulit, withdrawin mo. Asa sa'yo na naman yung pera mo ulit. Ganun lang ng ganun gagawin mo. So for a month, depende kung masipag ka. Ang ginawa ko dati is weekly. Weekly naglalagay ako ng 40,000 noong 2015. Nung nag-pass away yung parents ko, ako kasi yung panganay. So yung kinikita ko dati, nilalagay ko lahat doon sa bangko. Weekly naman ako, weekly. Kasi medyo malaki. 50k yata yung dinideposit ko lagi. Tapos i-withdraw ko rin after. So gagawin mo yan siguro 3 months, 3 consecutive months. Bigla ka na lang o-offeran ng bank ng credit card. Nalito ako kahapon, personal loan yung sabi ko. Credit card. Ang starting yata ng credit card is 25,000 yata, parang ganun 20. So yun yung una kong credit card sa BDO ako noon. Guys, hindi ko sinwipe yun, no? Hindi ko ginastos. Hinayaan ko lang yun. Inactivate ko lang, tapos 25,000 na naman nun. So meron na akong pera na pinapa-roll doon sa savings account ko. Meron pa akong 25,000 na credit card nasa loob ng credit card ko. So hindi niyo yung gagastusin, huwag kayong gagastos doon sa credit card. Ang isip kasi ng iba ay sinaswipe yan at ginagastos tapos nagkakautang. Yun yung mga nakikita ko sa comment. Hindi po. Ang papataasin nyo is credit limit ng credit card nyo. Paano nyo gagawin yon? Ituloy mo ulit yung pag-roll doon sa account mo, sa savings account mo. So gawin mo 6 months. Tsagain mo lang, siguro kahit weekly pwede, di ba? Hulog ka ng 20,000 weekly, kuhanin mo ulit, withdraw mo ulit sa labas. Ngayon, pag sa 6 months, magpa-print ka ng statement of account mo or bank statement. So, syempre makikita doon lahat ng pumasok mo sa 6 months. Ang minimum kunwari sa 1 month, kunwari nagpapasok ko ng kahit 1.5 per day times 30 times 26, Monday to Saturday kunwari, or Monday to Friday. Bahala ka. Importante may pumapasok doon sa monthly mo, sa bank statement mo. After 6 months mo ginagawa yan, yung 25,000 mo na credit limit, pwede ka na mag-request. Sa akin, malaki kasi yung pinapasok ko sa bangko. So, in automatic na ng bank yung upgrade doon sa credit card ko. Take note, wala pa rin akong ginagastos doon sa 25,000 sa credit card ko. In-upgrade nila parang 100,000 yata or parang 150,000 yata. 150,000 yata yun. 2015 to guys, bata pa ako. So, tuwan-tuwa ako, ginawa ng 150,000 yung account ko sa credit card. So, at the back of my mind, meron akong emergency fund na 150. Pwede kong withdrawin yon. Yung credit card guys, pwede nyo withdrawin sa ATM. Baka hindi alam ng iba. Pwede nyo rin yan over the counter para withdrawin. Basta ang max limit mo is 150k. Pero hindi ko pa rin withdraw yun. For emergency purpose ko lang yan. If ever mag-hospital ako, meron akong mahuhugot. Iba pa yung pera ko dun sa personal account. Ngayon, pinataas ko pa yung credit limit ko ron kasi parang 3 years ako dun straight. Ganun lang ginagawa ko. Yung iba na miss out ko na yung ibang buwan, pero ganun, continuous lang. Palaki ng palaki yung perang dinedeposit ko kasi niro-roll ko lahat doon. Kasi may business ako dati, IT services. So lahat ng kita ng shop, binalagay ko doon. Yung mga payroll, pinapasok ko lahat doon. Pinapadaan ko lahat doon sa account ko. So yung bank ko na mismo ang nag-upgrade ng credit card ko. Nagkaroon ako parang 500 yata yun. 500 or 700, mga ganyan yung credit card ko. Dalawa, isang Shopmore, tapos yung isa yung American Express sa BDO. Dalawa yun. Pusa lang binigay. So, at the back of my mind, meron akong dalawang 700,000 sa credit card ko, which is hindi ko ginagamit. Alam ko lang, meron yung laman. So, dahil 700,000 na yung credit limit ko doon sa bangko ng BDO, ginawa ko naman yun sa ibang bank. Kasi magkakatabi ang bangko, di ba? Katabi niya is East West ako BPI. Nag-open din ako ng account doon, tapos hindi na ako nahirapan kasi yung bank statement ko doon dito sa BDO, yun ang ginamit ko dito sa BPI at East West. So, syempre, si BPI,
nakita nila yung credit limit ko dito kay BDO is 700,000 na or 500,000. Alam ka naman bigyan ako ng 25,000 na credit card doon. Siyempre, tatapatan niya yun. So, kahit na hindi 700,000 agad, siguro 100,000 yata yung binigay agad doon. Kasi nakita nga may record tayo doon sa BDO. Hindi na mahirap. So, yan yung sinasabi ko. So, walang interest dyan kasi wala naman akong ginastos pa rin sa credit card ko. At least meron kayong money na huhugutin kapag nagkaroon kayong emergency. So, ito naman, papasok yung negosyo. Nung dumami na yung bangko ko at may mga credit card na lahat yan, yung bangko ko, ang ginawa ko next na negosyo is buy and sell ng kotse. Medyo malaki yung puhunan, wala naman tayong pera. So, alam ko every bank meron akong ganong pera na malulun sa credit card. So, pag alam kong sureball yung kotse, bibiling ko gamit yung isang bangko. I-withdraw ko yung pera doon, kunwari 300,000 dito. Hindi ko na nararamdaman yung interest noon kahit alam ko 3% lang yata ang interest noon. Napakaliit noon, hindi ko ramdam kasi minimake sure ko na yung bibiling kong kotse kikita 10 times doon sa interest rate niya. So, diskarte nyo. Make sure babayaran nyo yung inutang nyo sa bangko para mas tumaas pa ulit yung credit limit nyo, yung credit card. Hindi personal loan. Sa bangko kasi maraming terms yan. Nakakalito. Tandaan nyo sa bank, parang hinete yan. Tapos kayo, kabayo. Ngayon, yung bank statement nyo, yan ang track record nyo. Hindi tataya sa iyo yung hinete, hindi sasakay sa iyo yung hinete. Kung pangit ang track record mo. Pansinin nyo sa PLDT o kaya pag kukuha ka ng motor, anong hinahanap? Bank statement. 3 consecutive or 6 consecutive months. Kasi, tinitignan nila kung may capacity ka magbayad. Ang tinitignan lang doon yung pumapasok doon sa account mo, hindi yung lumalabas. Okay? Gets nyo? Kaya, make sure na kapag kukuha ninyo yung credit card nyo, yung laman nun, yung fund, make sure na gagamitin nyo sa tama negosyo. Yung hindi ka malulugi para hindi ka magkautang sa bank. Pag-gets na ng iba. Marami kasi nag-aasim dun sa comment kung ano na sinasabi. Nag-aasim para sikat sila sa comment. Yung tinuturo ko, it works for me since then hanggang ngayon. So, sinishare ko lang. Unlike dun sa iba na sila yung sa TikTok na yun, sila Franklin Mia, yung mga yan. So, nagtuturo yan, guru-guru sila ng mga kung ano-ano, pero papasalihin ka sa ganito. Ako wala naman ako pinapasali. Ang target ko lang is yung mga tao, galingan nyo sa bank. Bangko lang ang kakampi nyo. Mahirap kang umasa sa ibang tao. Pero ang bangko, pag maganda ang record mo, wala nang kung ano-ano yan. May nagsasabi, kailangan mo ng CI daw saka collateral. Hindi mo kailangan nun. Just sa comment section, tignan mo yung mga nagko-comment to. Nagtataka sila, pinapadala na lang sila ng credit card. Kasi may pumapasok doon sa mga account nila. Ang bangko kumikita yan sa loan. Gusto niya pa utangin yung mga taong alam nila na magiging successful. Or magpapasok ng pera sa kanila. It's that simple. Okay? Ang problema dito sa atin, yung iba, hindi marunong mag-bank. Kaya nung sinabi ko yung video ko kahapon, nagulat ako, ang daming, walang alam dun sa sinabi ko. Kung ano-ano yung sinasabi nila. So, much better, i-share na lang kasi wala naman sa inyong mawawala pag ginawa niyo yung sinabi ko. Gaganda yung name nyo sa bangko, magbabago buhay nyo. In a legal way, legit way. Hindi nyo kailangan umutang sa iba. Pagandahin nyo lang yung name nyo, maniwala kayo sa akin. Everything will fall into places. So mga Lods, salamat Thank you. Sa mga basher dun sa comment, mag-isip kayo kasi hindi ko alam kung ano yung sinasabi nyo interest dun. Gagamitin nyo lang yung credit limit nyo, yung credit card nyo. Huwag sa paglalasada at shop. Gamitin nyo sa tama, sa pangnegosyo at tamang diskarte nyo. Okay? Legit yan, 1,000%. Tignan mo yung comment below, ang dami nila. Kasi ganyan din ang ginawa nila. Hindi lang nila na-share. So tayo share natin. Okay? So, thank you. Good luck. And magiging proof of income nyo na yung bank statement nyo. Pwede na kayo kumuha ng motor at kung ano-ano. Pero sa mga walang COE, yan yung proof of income nyo. Gawin mo pa sa 5 bangko. Dami mong fund doon. Make sure babayaran mo lang sila para hindi ka bad record sa lahat ng bank. Pag sumablay ka dyan sa bayad, magkaka-record ka sa lahat ng bangko. Kaya, be a